mga sirena. May isang lalaking nagbabantay sa crow's nest sa isang lumang kahoy na barko. Malalim na ang gabi nang ang isang nakakilabot na boses ay umalingaw-ngaw sa dilim. Ang tunog ay nakakaakit. Natulala sila noong narinig ito. Ngayon, ang lumang barko ay naglayag patungo sa pinagmumulan ng tunog. May hamog na paparating! May hamog na paparating! Dahan-dahan pumasok ang barko sa hamog at bigla itong nawala ng kontrol. Tinig ang sigawan at hiyawan ng mga tao sa loob ng barko. Pero pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang lahat. Taong 1630, naglayag si Alexander Fleming mula sa London para sa kanyang unang paglalakbay sa dagat. Nakumpleto niya ang kanyang pag-ensayo bilang kapitan ng London. Ngunit ukol sa batas, kailangan niya munang tapusin ang kanyang tungkulin bilang quartermaster sa unang 6 na buwan bago maging kapitan. Pagkatapos noon, doon pa lamang siya papayagan ng gobyerno ng London na maglayag mag-isa. Umapak si Alexander sa itinilagang barko sa kanya ang Centurion. Nakipagkamay siya sa kapitan si Henry Morgan. Maligayang paglalayag, Alexander. Naway magustuhan mo itong Centurion. Salamat, Kapitan. Inaasahan ko ang maayos at produktibo nating pagsasama. Alexander, ang susunod nating gagawin ay maihatid ang kargamento sa isla ng Galapagos. Kung babasbasan tayo ng karagatan, makakarating tayo sa loob ng 80 araw. Pagkatapos nun, mananatili ang barko sa pantalan sa susunod na 5 araw habang ito ay pinupuno ng mga kargamento at 80 araw muli para makabalik dito. Handa ka na ba? Oo naman, Kapitan. Ito ang tandaan mo. Gagampanan mo ang tungkulin bilang quartermaster. Ang iyong post ay kasing importante at bigat ng isang kapitan. Ikaw ang aalalay sa akin at pagbibigyan ng mga payo. Kapag hindi ako pwede, ikaw ang papalit sa akin. Kapitan! Sa susunod na araw, si Henry at Alexander ay sinamahan ng 20 pang mga maglalayag na nakadestino sa Centurion. Isang araw, habang ang kapitan ay nasa cabin, may 2 maglalayag na nag-uusap sa quarterdeck. Si Alexander ang may hawak sa manibela at sa quarterdeck nang marinig niya ang kanilang pinag-uusap. Hoy, narinig mo na ba? Ang alin? Sa nasagap ko, ang barko natin ay patungo sa isla ng Galapagos. Oo, tama ka dyan. Ngunit hindi ba yun puno ng sirena? May mga narinig akong storya na isang maglalayag na ang naakit sa kanilang mga kanta. Ikaw matutokso na lumapit sa kanila. Kapag ang barko ay patungo na sa kanila, aatakihin ka ng mga sirena kapag ito'y kanilang naabot. Marami akong narinig sa mga kwento nila na kinakain daw nila ang puso ng tao. Sana hindi tayo madamay sa kwento. Marami na ako narinig na kwentong pambata na ganyan. Puro yung kalokohan. Nakapunta na ako doon ng maraming beses. Talaga ba? Ngunit nakapunta ka na ba doon ng gabi? Ibig kong sabihin, gabi na bilog ang buwan? Naglayag ka na ba sa ilalim ng bilog na buwan at walang nangyari sa'yo? Tama ba? Hindi naman sa ganoon. Hindi ko pa nararanasan. Pero sabihin mo nga sa akin, ano ang relasyon ng mga sirena at kabilugan ng buwan sa gabi, aking kaibigan? Ito ang unang beses mo na maglalayag ka sa dako na ito? Paano hindi mo alam ang istorya ng Greek goddess na si Demeter at ang Diyos ng underworld na si Hades? Anong kwento na yun? Ito ang nangyari. Nahulog si Hades kay Persephone, ang anak ng Diyos si Demeter. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Demeter, kaya't nag-utos siya ng 3 demigoddess upang protektahan ang kanyang anak. Ngayon si Hades ay isang mapanilang na Diyos, kaya't nagpanggap siya bilang usa at nilapitan si Persephone. Natuwa si Persephone nang makita ang usa, kaya't napagdesisyonan niyang iuwi ito. Nang si Persephone ay mag-isa sa kaharian kasamang usa, bumalik si Hades sa kanyang tunay na anyo at inabuso niya ito. Nang maalerto si Demeter sa atake, siya'y nagalit. Sinumpa niya ang 3 demigoddess at ginawa silang mga sirena. At dun sila binitag sa isla ng Galapagos. Simula ng araw na yun, ang 3 sirena ay naging bato. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, sila ay nabubuhay. Naaakit nila ang mga manlalayag at doon papatayin nila ang mga ito. Upang makawala sa sumpa, kailangan nilang makatagpo ng isang manlalayag na may matapang at busilak na puso na pupugot sa ulo nila. Diyos ko! Nakakatakot naman pala yung storya na yan. Oo, yun nga. Ano bang itsura ng mga sirena na to? Sila ay sobrang gandang babae. Ngunit sa sumpa ni Demeter, naging kalahating tao at kalahating ibon sila. Sa bewang pababa, meron silang mga balahibo ng ibon. At imbes na paa, kuko ng ibon ang meron sila. Meron silang mahahaba at matatalas na kuko. Tsaka may mga pakpak sila na pwedeng gamitin upang tangayin ang kanilang biktima. At meron silang mga tuka na sobrang talas. Pinagpipireso nila ang kanilang mga biktima gamit ang kanilang mga tuka.
Matapos marinig ito, si Alexander ay nag-ubisang tumawa. Sumigaw siya mula sa kanyang pwesto. Tama na sa mga kalokohan ito. Narinig ko kayo simula kanina. Bumalik na kayo sa mga gawain nyo at huwag na kayo magsayang ng oras. Sa ngayon, aabutin tayo ng taon bago makalapag sa isla ng Galapagos. Ang mga maglalayag ay bumalik sa kanilang mga gawain dahil sa quartermaster. Ang pinakamataas na pwesto ng barko ay ang crow's nest kung saan nakikita ang mga bagay na paparating mula sa malayo. Ito ay palagi binabantayan ng isang manlalayag. Ang senturyon ay nasa dagat na sa loob ng 19 na araw at dapat na makarating sa Galapagos Island kinabukasan. Bilog ang buwan noong gabing yon, isang manlalayag ang nagbabantay sa crow's nest. Bigla siya ay nagsimulang sumigaw ng malakas. Mayamog na paparating! Mayamog na paparating! Inutusan ni Kapitan Henry si Alexander itigil ang paggalaw ng barko. Alexander, itigil ang paglalayag at ibaba ang angkla. Ay, Kapitan! Tumigil ang barko matapos lahat ng manlalayag ay nakarinig ng magandang kanta. Noong una sila ay natakot. Pero sa ilang sandali, si Kapitan Henry at ang 20 manlalayag ay nahumaling sa boses. Lahat bukod kay Alexander. Hindi niya maunawaan ang nangyayari sa paligid niya. Nagbigay ulit ng utos ang kapitan. Itaas ang angkla at ituloy ang paglalayag. Alexander, maglayag na tayo. Sundan mo ang boses. Anong sinasabi mo, Kapitan? Tumingin na masama si Henry kay Alexander. Nagsimula na siyang sigawan. Sundin mo na lang ang utos, Alexander. O baka naman gusto mong mawala ng posisyon dito, ngayon. Si Alexander ay hindi na nakapagtalo. Sinunod niya ang utos ng kanyang kapitan at pinatnubayan ng senturyon patungo sa makapal na hamog. Ilang minuto lamang, nabangga ang barko at nagsimulang lumubog. Huminto na ang pagkanta. May kakaibang sigaw na lumabas mula sa langit sa itaas. Mayroong kakaibang anyo na nakaibabaw sa lumulubog ng barko. Ngunit dahil sa makapal na hamog, mahirap itong makita. Pero lahat ay nagkagulo sa loob ng ilang minuto. Mula hamog, lumitaw ang isang sirena at lumipad pababa at kinuha ang isang marino gamit ang kanyang kuko. Mula sa itaas, ibinagsak niya ang kawawang katawan ng marino sa bato. Nang marinig ang madugong pagsigaw, ang lahat ng mga mandaragat ay nanginig sa takot. Isa-isang pinatay ng mga sirena ang lahat ng mga mandaragat. Si Kapitan Henry ay hindi rin nakaligtas. Ngayon, inilabas ni Alexander ang kanyang espada upang labanan ng mga sirena. Sabay nila siyang inatake. Tumalon siya sa ibabaw ng isa sa mga sirena at kinaladkad siya nito sa ere kasama niya. Nang malapit na siya sa crown nest, pinutol niya ang leeg nito gamit ang kanyang espada. Ligtas siyang nakarating sa crown nest at doon ay inatake siya ng 2 natitirang mga sirena. At sa wakas, nakita na niya ito na malapitan. Nakita niya napakaganda ng mga ito. Ngunit ang kanilang mga mata ay namumula at nakakatakot. At ang kanilang mga tuka ay natatakpan ng dugo ng mga patay na mandaragat. Ang kanilang mga haba at matutulis na mga kuko ay sabik na hawakan ng kanyang leeg upang pilipitin ito. Sa susunod na sandali, binuhat nila siya at lumipad sa hangin. Hinila ng isang kamay niya at ang isa naman sa paa. Ang kanyang katawan ay napunit sa 2 piraso at siya'y namatay sa isang malagim na kamatayan. Mula sa araw na yon hanggang ngayon, ang Galapagos Island ay nasa ilalim pa rin ng sumpa ng mga sirena. Kahit ngayon, maraming inosenteng mandaragat ang nawalan ng buhay. Ang mga sirena naghihintay pa rin lumaya sa sumpa.